Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Wing van driver na na-dismiss matapos gamitin ng company car para magligtas ng tao noong Bagyong Tino, binigyan ng bagong trabaho ng Cebu LGU. Netizens humanga sa tapang ng isang fur mom matapos nitong iligtas ang mga alagang aso sa sunog. Pamaskong libreng sakay ng DOTR sa LRT at MRT, kinwestiyon ng netizens. Pag-aaral sa paglikha ng gamot kontra pagkakalbo, nagpakita ng positibong resulta. Kulay na cloud dancer, inanunsyong Color of the Year ng Pantone para sa 2026. Pag-phase out ng analog TV sa Mega Manila, kasado na sa November 2026 ayon sa NTC. At K-pop Demon Hunters, kinilalang 2025 Breakthrough of the Year ng Time Magazine. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, isang driver sa Cebu ang binigyan ng bagong trabaho matapos ma-dismiss dahil sa paggamit ng sasakyan ng kanyang dating kumpanya upang iligtas ang 6 na tao na na-stranded sa baha noong Bagyong Tino. Ang bagong oportunidad para kay Kuya Francis, panoorin sa report ni Millie Borja. Binigyan ng bagong trabaho ng Cebu Local Government Unit ang isang driver na na-dismiss matapos gamitin ang sasakyan ng dating pinagtatrabahuhang kumpanya upang iligtas sa mga tao na nalubog sa baha sa panahon ng Bagyong Tino. Ilinagay ng driver na kinilalang si Francis Anthony Narvasa ang kanyang buhay sa panganib para iligtas ang 6 na individual na nasalanta ng baha sa barangay Kotkot, Liloan, Cebu noong nakaraang buwan. Ipinahayag ni Narvasa na humiling ang mga pulis noong November 4 na gamitin nila ang wing van upang karangin ang malakas na agos ng baha para maabot ng responders ang mga taong nailigaw ng tubig. Sa tulong nito, nailigtas nila ang 6 na tao, kabilang ang isang pulis na nahulog sa baha sa gitna ng rescue operation. Ngunit matapos mag-viral ang video ng kanilang pagliligtas, pinatalsik sila sa trabaho at sinabihan ng kumpanya na isauli ang susi at ang sasakyan at huwag nang bumalik sa trabaho. Aniya ang dahilan ng pagtanggal nila ay dahil ginamit nila ang sasakyan ng kumpanya upang magligtas ng buhay. At noong huling linggo ng November, inalok ni Cebu Governor Pamela Pambari IV si Narvasa ng bagong posisyon bilang driver sa Cebu Provincial Capital. Kaugnay niyan, ayon naman sa Department of Labor and Employment Region 7, magsasagawa sila ng investigasyon sa may-ari ng wing van. Ayon kay Regional Director na si Roy Benafe, hindi na ibigay kay Narvasa ang tamang proseso upang maipaliwanag ang kanyang panig bago siya tanggalin. Magbibigay din ng dole ng tulong upang makuha ni Narvasa ang kanyang mga benepisyo. Sa kasalukuyan, ang Bagyong Tino ang tinuturing na pinakamatinding tropical cyclone sa Pilipinas ngayong taon na may halos 200 na naiulat na lasawi. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, hinangaan ng maraming netizen ang katapangan at kabayanihang ipinakita ng isang fur mom na ito sa Cebu. Walang alinlangan at pagdadalawang isip kasi nitong iniligtas ang kanyang mga alagang aso sa gitna ng sunog sa tinitirhan nilang gusali. Ang buong kwento, panoorin sa trending report ni Rovek Manuel. Viral ngayon sa social media ang isang fur mom na ito na nagpamalas ng pambihirang tapang at kabayanihan. Iniligtas kasi nito at hindi iniwan ang 2 niyang alagang aso mula sa nasusunog na gusali sa kanilang tinitirhan sa Santo Niño, Barangay Gizo, Mandaue City sa Cebu.
Sa video makikita ang babaeng si A. Maylee Maningo na magkasunod na inihagis ang kanyang mga aso habang nakaabang ang mga kalalakihang volunteer na isa-isang sinalo ang kanyang mga alaga. Matapos masagip ang kanyang mga aso at matiyak na wala na itong naiwan, inihulog din ng babae ang kanyang cellphone na sinalo naman ng mga tao sa baba at saka ipinuwesto ang hagdan para masagip siya. Pero maya-maya lang, naging makapigil hininga na ang mga sumunod na eksena dahil muntik pang mahulog ang babae dahil kapos ang haba ng hagdan kaya kinailangan niyang lumambitin muna. Matagumpay namang nakababa at nasagip ang babae sa tulong ng mga volunteer at ng mga bumbero. Maraming fur parent naman ang humanga sa kabayanihan ng babae na hindi pinabayaan ang kanyang mga alagang aso at inunang sagipin kaysa sa kanyang sarili. Bumilib din ang maraming netizens sa presence of mind ng babae na ito na hindi nagpanik at naging wais sa bawat nitong galaw at desisyon. Sa ngayon, ligtas na ang babae at ang mga alaga nitong aso at maraming netizens pa rin ang patuloy na naghahatid ng paghanga sa kanya at sa katapangan nitong ipinakita para sa kanyang mga fur baby. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, ilang araw bago ang Noche Buena, handa na ba ang inyong mga pamasko? Kasi ang Department of Transportation, handang-handa na. Mula December 14 hanggang 25 kasi, kasado na ang kanilang regalong libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3, kung saan bawat araw may piling sektor ang makakatipid. Ano naman kaya ang sentimiento riyan ng publiko? Alamin sa aking report. Kasado na ang pamaskong libreng sakay ng Department of Transportation sa LRT1, LRT2 at MRT3 mula December 14 hanggang 25 araw ng Pasko. But wait, there's a catch. Bawat araw kasi may piling sektor lamang ang maaambunan ng grasya. Senior citizens at mga estudyante sa December 14 at 15, mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya sa December 16. Teachers at healthcare workers naman sa 17. Sa December 18, PWDs at mga lalaking pasahero lamang ang libre. Government employees sa 19 at syempre babae naman sa 20. Sa December 21, pasok ang mga pamilya. 22 para sa LGBTQ community at solo parents. Pribadong sektor at kasambahay sa 23, uniform personnel sa 24, at sa araw ng Pasko, libre na ang lahat. Sa halip tuloy na matuwa, may ilang netizen na kinwestiyon at pinutakte ng biro ang dapat sanay pamasko ng Administrasyong Marcos Jr. Kailangan daw bang magladlad ng mga silahis sa loob ng mga istasyon para lang masabi na sila ay miyembro ng LGBTQ community? Kailangan pa raw bang magpasiklab ng Tornado Walk ala Miss Universe Philippines at Tisa Manalo? Biro pa ng isa, what if daw magdala siya ng walis as a kasambahay? Problemado naman ang commuter na ito na pasok sa pribadong sektor pero walang ID para patunayan ito. Mungkahi naman ng iba, bakit hindi na lang daw nilahat ang pamasko at tila pinaasa lamang ang mga commuter? Inilunsad ng DOTR ang kanilang 12 Days of Christmas alinsunod sa direktiba ng Pangulo na gawing maginhawa at masaya ang biyahe ng bawat Pilipino ngayong Kapaskuhan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para
Para sa ating next viral story, magandang naging resulta ng Phase 3 ng clinical trial ng Cosmo, isang pharmaceutical company na nagde-develop ng gamot kontra pagkakalbo ng mga lalaki o male-patterned baldness. Ayon sa pag-aaral, may tuturing itong mas mainam kaysa sa mga gamot na available ngayon sa mga merkado. Ang iba pang detalye sa report ni Rose Babiera. Ang male pattern baldness ay isang uri ng paglalagas ng buhok sa kalalakihan na nagsisimula sa pagnipis ng buhok na unti-unting lumalala sa paglipas ng panahon hanggang sa tuluyan ng makalbo ang isang lalaki. Tinatawag itong androgenetic alopecia o AGA ng mga eksperto na maaaring sanhi ng genetics kung may kalbo sa pamilya o bunsod ng hormones na nagdudulot ng pagnipis ng buhok at paglalagas o kaya naman ay dala ng edad. Karamihan sa kalalakihan, ito ang problema. Sa ngayon, wala pang tiyak na solusyon at hindi ito madaling maiwasan, bagamat mayroong mga treatment na maaaring makatulong upang mapabagal ang pagnipis ng buhok. Pero kamakailan lang, isang pharmaceutical company na ilang taon nang pinag-aaralan ng kondisyon at nagde-develop ng gamot para rito, ang ngayon nakapag-produce ng magandang resulta sa ikatlong phase ng kanilang eksperimento. Ayon sa pagsusuri, natuklasan na may 539% na improvement sa target area hair count sa eksperimento na isinasagawa ng Cosmo. Bahagi ng pag-aaral ang higit 1,400 pasyente na itinalaga sa Scalp 1 at Scalp 2. At saka sinuri ang pagbabago sa pagtubo ng buhok gamit ang clascoterone 5% solution, kumpara sa mga placebo o mga treatment na wala naman talagang napatunayang kakayahan na lunas sa pagkakalbo. Ang 1% formulation ng clascoterone ay aprobado na ng Food and Drug Association. Pero ang dinedevelop ng mga sayantipiko sa Cosmo na 5% solution ay bagong approach sa tangkang lunasan ng AGA, kung saan tinatarget na nito ang ugat na problema, ang biological component. Sa buhok ng tao may mga tinatawag na androgen receptor kung saan kumakapit ang mga hormones. May mga hormones gaya ng DHT at testosterone na pwedeng kumapit dito, na siyang nagiging sanhi ng pagkawala ng buhok. Nilalabanan ng clascoterone ang mga ito sa hair follicle pa lamang para hindi na maapektuhan ang ibang bahagi ng katawan. At batay nga sa datos, nagpakita ang prosesong ito ng resulta na potensyal na maging kauna-unahang lunas sa kondisyon na mabisa at ligtas. Dahil dito, ilang investors at mga nagbabantay sa merkado ang nagpakita na ng interes sa nasabing gamot. Planong i-present ng pharmaceutical company ang mga detalyadong datos mula sa pag-aaral sa susunod na taon sa isang medical conference at peer-reviewed journal. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, ilang linggo na lang ay sasalubungin na natin ang panibagong taon. At kasabay nga niyan, inilabas na ng kilalang Global Color Authority na Pantone ang magiging color ng 2026, ang Cloud Dancer. Ang color of peace and tranquility, alamin sa report ni Dustin Bayog. Inilabas na ng Global Color Authority na Pantone ang magiging kulay para sa taong 2026. Ito ay ang Cloud Dancer. Isa itong uri ng kulay puti na simbolo ng kalmadong impluensya para sa isang lipunang puno ng ingay o calm in a noisy world. Ang Cloud Dancer o Pantone 114201 ay line din magbigay ng promise of clarity para sa mga taong magsusot ng ganitong kulay. Ayon sa Pantone, perfect ito para sa monochromatic dressing na pagpapakita raw ng pagiging simple sa pananamit. Naniniwala rin ng Pantone na isang versatile color ang Cloud Dancer na maring maiterno sa kahit anumang kulay na hindi lang sa pananamit kung hindi pati sa paggamit ng mga accessory, multimedia design at sa home decor at interior design. Samantala, mababatid ang Mocha Mousse ang inilabas na Pantone para sa taong 2025, habang ito naman ang unang beses na pumili ito ng white color simula nung naitatag ito noong 1999. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, out with the old and in with the new. Malamang nostalgic para sa ilan ang nakaabot ng analog television o yung mga TV na kinakailangan ng mga antena. Kung saan, may mga moments na ina-adjust pa ito sa ating mga bubong sa tuwing bumabagyo o malakas ang hangin para lamang magkaroon ng signal. Ngunit sa kasamaang palad, inanunsyo na ng National Telecommunications Commission o NTC ang pag-phase out o shutdown ng mga ito sa Mega Manila sa susunod na taon. Ang mga detalye sa report ni James Galange.
Minsan nyo na rin bang pinukpok, inalog-alog o di naman kayo pinagdasalan ang inyong mga analog TVs para lamang magkaroon ng signal? Habang meron namang moments kung saan nakipagsapalaran pa sila tatay at kuya sa malakas na bagyo o di naman kayo sa malakas na hangin para lamang ayusin ang tena sa taas ng bubong. Ngunit nang dahil sa pag-usbong ng teknolohiya ay may mga bagay na kailangan na rin magpaalam. Inanunsyo na kasi ng National Telecommunications Commission o NTC ang pag-phase out o shutdown ng analog television sa Mega Manila, ang pinakamalaking market ng media at telecom sa buong bansa. Sa inilabas na circular ng komisyon, bibigyan ng 12-month timeline o panahon para sa lahat ng analog TV station sa Mega Manila na mag-shift sa Digital Terrestrial TV Broadcast o DTTV. Ito yung pambigyan daan ng pagpasok ng digital television kung saan sa isinagawang survey ng NTC, tinataya na sa 80% na ng TV broadcast sa Mega Manila ang nakakasakop nito. Paliwanag ng NTC, ang paggamit ng digital technology pagdating sa broadcasting ay ang mas pagtiyak sa mga TV industries na mas maging competitive at makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa publiko. Kabilang na riyan ang better viewing experience, mas magandang signal reception at mas maraming palabas na pagpipilian ng mga manonood. Nagsimula ng 1-year timeline noong November 21 at sa susunod na taon ay magsisimula ng i-shutdown ng mga analog TV stations sa National Capital Region o NCR, Rizal, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga at Bataan. Samantala, sa kabila na mataas ang market price ng mga digital TV ay kinukonsidera pa rin ng pamahalaan na mayroon pa rin mga mananatiling analog TV stations. Kaya naman, magbibigay ang gobyerno ng assistance programs na pangungunahan ng Department of Information Communications Technology o DICT, katuwang ang Presidential Communications Office o PCO at NTC para ang mga gumagamit ng analog TV ay maaari pa rin makapanood sa kanilang mga telebisyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, walang humpay ang golden moment ng hit animated musical na K-pop Demon Hunters ngayong 2025. Mapabata o young at heart, talagang sila ang pinag-uusapan. At kaugnay nga yan, panibagong milestone ang nakamit ng pelikula matapos kilalani ng Time Magazine bilang 2025 Breakthrough of the Year. Narito ang report ni Showbiz Angel. Talagang pinapatunayan ng animated musical ng K-pop Demon Hunters ang pagiging most popular Netflix film of all time dahil sa pagkakataon namang ito, kinilala ng Time Magazine ang naturang pelikula bilang 2025 Breakthrough of the Year. Dito, ibinida ang mga achievement ng pop culture sensation ng K-pop Demon Hunters gaya ng tumabo ito ng 325 million views sa loob pa lamang ng 3 buwan mula nang ini-release. Hindi rin matatawaran ng tagumpay ng mga OST ng pelikula gaya ng Golden at Soda Pop na humataw sa mga music chart. At hinhighlight din ang global appeal ng K-pop Demon Hunters. Sabay marami nga ang nahumaling sa mga karakter ni na Rumi, Mira, and Zoe. At isa nga sa mga patunay dyan ang Google's Top 5 most searched Halloween costumes kung saan puro sila ang hanap. Magunita na kamakailan lang nakasungkit ng 5 nominasyon sa prestiyosong Grammys, habang 3 naman sa Golden Globes ang K-pop Demon Hunters na kumpirmadong magkakaroon ng sequel na inaasahang mailalabas sa 2029. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.